natin dito po sa Roma 3 verse 9-20. Ang sabi po dito, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo? Ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man, ayon sa nasusulat. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidadahilan ang sinuman at dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos din po namin, Panginoon. Diyos ni ako, Panginoon ko, maraming salamat, Ama. Gayon din po, Diyos din po namin, Ama, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ama ko, ikaw ang aming Diyos na aming masandigan, Panginoon, at ikaw lamang, Ama, ang Diyos na tanging maasahan namin, Ama, sa araw-araw po ng aming pamumuhay, Panginoon. Ama ko, sa mga oras na ito, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon po, sa lahat ng biyaya na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa pribilehiyo, Ama, na magamit mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Ama, dito po sa gawain sa 3 a.m. Prayer Warrior, Panginoon ko, isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na magamit mo po ang aking labi, Ama. At naway, Panginoon ko, naway itong ibababa mo pong mensahe, Ama, ay maunawaan po ng bawat isa, Lord, at ikaw pong siya patuloy na mangusap, Ama. At Lord, patuloy mo po kaming samahan, Ama, niyong banal na Espiritu, Ama, sa mga oras nito, Panginoon ko. At nawa, Lord, ay patuloy mo po kaming palalahanan, Lord, through your word, Panginoon ko. Gamitin mo lamang, Ama, ang aking mga labi. Kung ano po yung nais mong ihayag, Ama, ay yun lamang po, Panginoon, ang dapat pong ilabas po ng aking mga labi sa mga oras nito, Lord. Ikaw ang siyang patuloy na maihayag, Ama, at patuloy mo lamang akong itago sa iyong harapan, sa iyong likod, Panginoon ko. At maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo at naway patuloy mo kaming pagkalooban ng divine wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa iyong mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon ko. At maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito, Lord. At Lord, thank you po at naway samahan mo po kami, Panginoon. Thank you, Father God, in Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ang topic po ng ating mensahe po sa mga oras nito, no one is righteous. Walang sino mang matuwid, ano. Pinapakita dito sa talatang ito na lahat ng tao ay nagkakasala sa paningin ng Diyos. Walang matuwid, lahat ay nakakagawa ng mga kasalanan dahil nga ang sabi dito sa sa mga ngaral 7 verse 28, ngunit ito ang aking natuklasan, sa 1,000 lalaki, isa lang ang matuwid, pero sa 1,000 babae, wala ni isang matuwid. So sino nga ba itong mga nag-iisang lalaking matuwid, which is si Jesus Christ, He is the only one righteous, At sabi nga sa 1 Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan alang-alang sa ating mga makasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Ayan. At so pinapakita dito na siya lang ang matuwid sa 1,000 lalaki at ang lahat ay nagkakasala. Upang tayo maiharap sa Diyos,
inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Lahat tayo ay nagkakasala in different ways, Kaya wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya kahit tayo ngayon, even tayo naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, hindi po nagkakasala pa rin po tayo, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, minsan nakapag-disobey tayo kay Lord sa isang araw, sa isang araw nakakagawa tayo ng pagkakamali, kaya hindi po even though na tayo is tinawag na righteous kasi nga ang ating Panginoong Hesus is sumasa atin at tayo is nakilala na kung ano yung katotohanan at mali, pero nagkakamali pa rin po tayo, different ways nga lang, hindi na katulad nung dati na tayo'y hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, mas malala yung kasalanan na nagawa natin. Pero ngayon is pagkakamali na lang na halimbawa makagawa tayo ng pagkakamali, humihingi tayo kagad ng patawad sa ating Panginoon kasi alam natin na yun is mali. Ayan. Pero hindi katulad nung dati na namumuhay pa tayo ng kasalanan, hindi po natin alam na tayo pala is mga makasalanan at that time. At yung mga kasalanan na yun is naging na lang sa atin, normal na lang. Pero since tayo is nakakilala na po sa ating Panginoon, hindi na po siya naging normal sa atin. Kumbaga nagkakaroon na tayo ng paglapit natin sa ating Panginoon, kagad tayong humihingi at dahil nalalaman din natin na ano yung tama at mali at ano yung kasalanan at hindi. Ayan. At sabi po dito po sa Hallelujah. Sabi po sa Roma 9, sabi po dito, all people are under the power of sin. Lahat ng tao ay nasa kasalanan dahil tayo ay nasa mundong ito na puno ng makasalanan at alam naman natin na ang mga role dito sa mundong ito ay ang nagro-role po dito sa mundong ito ay ang diablo. At ayan, tulad niya ng sinabi ko kanina, ng lahat ay nagkakasala in different ways. Kahit anong lahi ka pa man na nagmumula, Hudyo ka man o Hintil, ang lahat ay nagkakasala at ang lahat ng tao ay under sa kasalanan, sa kapamunuan ng diablo. Kaya lahat po tayo noon, tayo is lumalakad po tayo sa kasalanan dito sa mundong ito na umiiral, tayo pong lahat noon is under po tayo ng kasalanan. Ngayon po, dahil po sa biyaya, dahil po tayo mga lingkod ng Diyos is nakakilala na sa ating Panginoon, tayo po is nagkakaroon na po tayo, hindi na tayo although andun po yung pagkagawa natin pagkakamali, pero yun nga, dahil nga po tayo is nakakaalam na, natutunan na natin kung paano lumapit sa ating Panginoon at humingi ng sorry, humingi ng kapatawaran, ayan, at tumalikod sa mga kasalanan, ayan, at nung tayo na hindi pa nakilala rin po sa ating Panginoon, easy lang po sa atin yung mga kasalanan na yun, na normal lang, na lalo na yung pagmumura natin, lalo na po yung pag-iisip natin ng hindi maganda, normal lang po yun sa atin noon kasi nga hindi po natin alam kung ano yung mali at tama. Tayo po is under po tayo sa power of sin, sa kasalanan. Ayan. At sabi po sa Roma 11, chapter 3, verse 11, no one understand and search God. Makikita natin dito na walang nakakaunawa sa Diyos sa kanyang kapamaraanan at lalo na din sa kanyang mga salita na minsan hindi natin naunawaan ang Diyos sapagkat iba ang kanyang kaisipan at iba rin po ang kanyang kapamaraanan. Kasi ang akala kasi natin before na yung lalo na kapag tayo is nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, hindi natin nanawaan yung mga rules ni Lord sa buhay natin. Minsan nagkakaroon tayo ng question sa Lord na bakit ganito Lord yung nangyayari sa akin, kasi
hindi natin naunawaan yung kaisipan ni Lord, yung kapamaraanan ni Lord para sa atin. At tunay nga po na wala pong naghahanap sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang naghahanap sa atin. Siya yung nakakatagpo sa atin. Kaya tayo ngayon, andito ngayon at nakakilala sa ating Panginoon. Tunay nga po yun na wala pong naghahanap sa ating Panginoon, kundi ang Diyos lamang yung naghahanap sa atin. Ayan, at sabi po sa Roma 12, ayan, ang lahat ay lumihis po, lumihis o lumayo sa Diyos. Minsan sa buhay natin, kapag may mga pagsubok tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, lahat po lumilihis, kahit na nakakarinig na tayo ng salita ng ating Panginoon before, lumilihis pa rin po tayo kasi kumbaga hindi pa tayo as in talaga nakakaunawa ng salita ni Lord at lahat ng tao ay walang kwenta, hindi maasahan at hindi magagamit habang nabubuhay sa mundong ito dahil lahat ay nagpapakasama, no one does good, not even one. Lahat ay wala nang gumagawa ng mabuti, lahat ay nagiging masama na, at nakikita naman natin dito sa mundong ito na puno na ng kasamaan at kalayawan ang mga tao ay sinusunod nila ang kanilang minanasa, ayan, at ganun po tayo before. Yung ninanasa ng laman, yung sinusunod natin instead na yung kalooban ni Lord, yung susundin natin. Pero, ayan, kasi ganun po tayo before po talaga. At alam po natin yung kung gaano po tayo makasalanan. Ayan, at sabi po sa Roma, chapter 13 to 14, ang bibig ng masama ay hinahalin tulad sa isang bukas na libingan na mabaho at inuod, which is ito ay puno ng pagmumura at masasakit na salita. Noon ganito po tayo, nakakasakit tayo ng damdamin ng isang tao sa pamagitan ng ating mga nabibitawang salita, sapagkat kung ano ang nilalaman ng puso ng isang tao ay ito naman ang lumalabas sa kanyang bibig na puno ng kasamaan. Kaya yung mga bibig natin before, hinahalin tulad po siya ng bukas na libingan. So mabaho po ito. Kapag tinitingnan natin, halimbawa kapag bagong patay, tapos nabukas yung libingan na yon at nangangamoy, so ibig sabihin sobrang tapang ng amoy na yon at hindi po siya kayang arukin, hindi po siya kayang lunukin or kayang amuyin or kayang tiisin ng isang tao. So ganito po yung hinahalin tulad yung bibig ng isang tao, na puno ng kasamaan, puno ng hinanakit sa kanyang puso. Ayan, kaya kung ano yung nilalabas ng ating mga bibig, ganun din po yung mailalabas kung ano yung nilalaman ng ating mga puso, ganun din po nilalabas ng ating mga labi. Ayan, at sa Roma 3 verse 15 to 18, no fear of God. Sa panahon natin ngayon, ayan, sabi po dito, basahin ko na lang po yung natin 15 to 18. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daanan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Now, ito yung mga tao na walang takot sa ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ng mga tao ngayon ay wala ng takot na pumatay. Nakikita po natin sa bawat balita, sa news, makikita po natin na even po yung mga magulang nila, pinapatay nila, pinupugutan ng ulo, at wala na pong takot talaga, kahit kadugo pa nila yun, anak nila, talagang wala na po silang takot na pumaslang ng buhay ng kapwa nila. At lalo na po, yung kadugo pa nila.
at hindi sila nagkakaroon ng konsensya at takot na pumatay, dahil nga wala silang takot sa Diyos, ang mga katulad sa mga taong ito ay parang dinaraanan ng salot, sapagkat hindi nila nakikita ang kanilang dinaraanan. Sapagkat yung mga tao na ito, alam naman natin na para silang dinaraanan ng salot. Kasi hindi nga po sila, kumbaga yung mararanasan nila, yung mararanasan nila pagdating ng panahon, dito pa lang sila sa lupa habang sila'y nabubuhay. Sunog na po yung kanilang kaluluwa dahil nga po sa kanilang ginagawa. Pero, yun nga, habang sila'y nabubuhay dito sa mundong ito, nakikita man natin yung physical nilang pangangatawan na sila'y okay, ayan, buhay ngano sa paningin natin, but in spirit ay patay po sila sa paningin ng ating Panginoon. At katulad po nila, sila yung mga tao na kumbaga yung dinaraanan nila is madilim. Hindi nila nakikita yung liwanag, hindi nila alam yung kung ano yung katotohanan, sapagkat sarado po yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang mga puso, kaya wala silang takot na gumawa ng kasamaan dahil sila is nasa under ng kasalanan, under po ng pamumunuan ng dyablo dito sa mundong ito na umiiral. At so ano ba na dapat nating gawin dito sa mga taong ito na wala pa pong pagkatakot sa ating Panginoon, kaya we need to reach them, to share the word of God, huwag nating ipagdamot sa kanila yung word of God para naman maliwanagan yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang mga puso, na nasarado at walang takot sa ating Panginoon, para naman magkaroon sila ng liwanag sa kanilang mga buhay. Ayan, kasi kawawa po sila habang sila nabubuhay, yung kaluluwa nila is sunog na pala sa impyerno, at even though na yung physical nila is buhay. Ayan, sa Roma 3 verse 19 to 20, ang sabi po dito, basahin natin. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sino man, at dahil dito ay mananagot ang lahat ng Diyos, ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Amen. The law cannot save us from our sins. The law cannot save us from our sins. Ayan, nakikita natin dito na ang kautusan ng Diyos ay hindi makakapagligtas sa ating mga kasalanan. Kundi ito ay pinapakita o ipinapaalam kung ano ang masama at mabuti. Pinapakita dito kung ano ang dapat nating gawin at hindi. Kaya walang mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ito'y ipinaalam sa tao na siya'y nagkasala. Kaya pagdating ng judgment ng Diyos, lahat tayong haharap sa Kanya at pananagutan natin ang ating ginagawa dito sa mundong ito. Kaya kahit man gaano tayo kabuti, kabait, or ano pa yung ginagawa natin, isinusunod natin yung kautusan. Kasi ganito yung ginagawa ng mga Hudyo, na dahil po sa pagsunod nila sa kautusan, is yun po yung paniniwala nila na sa pagsunod nila ng kautusan ay sila ay righteous na, at sila po ay masisave sa kanilang mga kasalanan, sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Pero dahil po daw sa pagsunod nila ng law ni Lord ay napapawalang sala sila. Pero ngayon nga, dahil nga po ngayon is sabi po dito sa salita ni Lord na wala pong mapapawalang sala sa pamagitan ng kautusan, kundi lahat po tayo is nakagawa ng mga pagkakamali at
kasamaan dito sa mundong ito. At hindi po yung law or yung kasulatan yung makapagligtas sa atin, hindi po, kundi um, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon lamang. At yun, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, kaya tayo ngayon nandirito ngayon, at ang nais ko lang po na iparating dito, na ating application. Ayan, ang ating application po dito sa mensahe ay una po, we need to humble ourselves before God. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos sapagkat wala tayong may pagmamalaki sa Kanya dahil lahat ay nagkakasala. Basta patuloy lang tayong lumapit sa Kanya na may mapagkumbabang puso. Repentance, syempre yung i-confess natin yung kasalanan natin and repentance, at sabihin natin lahat kay Lord yung mga pagkakamali natin, lahat ng mga kasalanan natin, at talikuran din natin yung mga kasalanan natin, at wag nang balikan pa yung mga bagay na ginagawa natin noon. We have to fear of God, magkaroon tayo ng takot sa Diyos sapagkat pagdating ng panahon, tayo'y haharap sa Kanya at hahatulan ang ating mga ginagawa. Ayan. At number 4, share the good news to others. Ayan. Ibahagi natin sa mga tao, na lalo pa po yung mga tao na wala pa pong pagkakaunawa sa salita ng ating Panginoon, at para malaman din nila kung ano yung katotohanan upang sila is tumalikod na sa kanilang mga kasalanan, at aminin nila yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga kasalanan ay tatalikuran na. Kumbaga, magkakaroon na po sila ng takot sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Ayan, at alam ko po naman na ang ating Panginoon na nais niya na may bahagi po sa iba yung salita ng ating Panginoon. Amen. At dito po nagtatapos ang mensahe. Amen po, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa mga oras na ito, Lord, na sa katagumpayan po na yung gawain, Ama. Even though na bulol-bulol po ang iyong lingkod, Panginoon, alam ko po, Ama, na ikaw po ang siyang patuloy na nagpapaunawa sa kanila. Nawa, Lord, kung ano po yung mga i-share nila, ay yun po yun matutunan ko rin po, Panginoon. At maraming salamat, Ama, sa pribilehiyo na magamit mo po, Panginoon, ang labi kong ito, Panginoon ko. At maraming salamat, Ama, dahil patuloy ka po na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Ama ko, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Ama. Inaamin po namin, Panginoon, na nagkakamali rin po kami, Ama. Lalo na po sa aming mga kaisipan, lalo na po sa nilalaman ng aming mga puso, Panginoon, at sa aming mga gawa, Ama. Sa lahat po nabibitawan ng aming mga labi, Lord. Kaya, Lord, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala, O Diyos. Kaya, Lord, gamitin mo po ang aming mga labi, Panginoon, para po sa iba pang tao, Lord, na wala pa po pagkakilala sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, ay makakilala rin po sila, lalo na po sa mga tao na namumuhay po, Ama, sa kadiliman, Panginoon, dito sa mundong ito, Ama. Kaya, Lord, maraming salamat po na patuloy mo po kaming pinapalalahanan, Lord, through your word, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay marami po makakilala, Ama, sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. At nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. At ikaw pong siyang patuloy na maghari sa amin, Panginoon po. At thank you po, Ama, sa patuloy na pagtuwid mo po sa amin, O Diyos. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen and amen. Amen po, and glory to God po. Wala naman Diyos, ang sabi ng hangal, itong palagi din nakatwira, kaya naman niya ang kanilang buhay, kakilakilabot o suklam-suklam.
masasamang gawain kanilang ilibingan, walang matuwid, wala isa man. Sabi nga po ito, at ang Diyos siya mula sa itaas tayo pinamamastang sinisiyasat. So ito po yung pinakikita po dito na tunay nga po na walang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po tayo, every person ay mahalaga sa ating Panginoon, sa mata ng ating Panginoon. Kumbaga, dahil sabi ko nga, lahat po tayo ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon dahil nilikha niya tayo sa kanyang katangian, in His image and likeness, sabi nga po sa Genesis 1:26, na kung saan ba, at andun nga po makita po natin na sa kabila na nga po tayo mga kasalanan, ay andun pa rin yung kanyang pagmamahal sa atin. Andun nga sinabi, but no one is righteous, that is, no one can earn standing with God. Wala nga po talagang makakapantay sa harapan ng ating Panginoon. Sa bagamat tayo mahalaga sa harapan ng ating Panginoon, andun nga po na lagi po tayong nagkakasala. We have fallen into sin. Pero ang Diyos din po, sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus na anak niya, ay tinubos tayo at ibinigay niya sa atin ang kapatawan. Kung tayo nga po, if we return to our God through our faith to Jesus. So ito po yun, na kung saan ay tayo nga po ay hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon, pero dapat makita natin, maalala natin sa harapan ng ating Diyos, bagamat tayo makasalanan, nilikha niya tayong kawangis niya at minahal niya tayo at lagi andun ang kanyang pagiging God's love, di po nga ba? Kaya nga binigay niya kanyang anak na si Kristo Jesus at tayo mahalaga sa kanya kahit tayo nagkakasala at andun nga po, pinakilala niya yan nung tayo tubusin ang ating Panginoong Jesus mula sa kasalanan at andun nga po ang kailangan lang po natin ay tunay na pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po dito, ginagamit ni Pablo yung mga kumbaga Old Testament na kung sa references, magpapakita na kung saan tayo in general bilang isang tao, andun nga po na tayo in present sinful condition po natin sa ating mga kasalanan. Hindi nga po tayo katanggap-tanggap sa ating harapan ng ating Panginoon. Pero sabi nga po dito, meron nga po tayo na kung saan ipinakita nito na tayo nga po andun na tayo ay lagi may galit, may puot, may bitterness sa ating kapwa. Andun nga po. Pero dito ipinakikita na kung saan ay talagang tayo ay guilty sa harapan ng ating Panginoon. But dapat maalala natin na sa masarapan ng ating Panginoon, tunay na tayo makasalanan at huwag natin ikaila na tayo po ay instead na makita po natin, i-point out natin ang lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala ay tinubos tayo ng ating Panginoong Jesus. Siya yung ating Redeemer. Kung saan tayo po ay tunay na mapanghusga, may bitterness, lagi may galit sa sarili, may inggit sa kapwa. Pero tayo po, yung ginagawa natin, tunay na hindi natin maabot ang taas sa ating Panginoon. Pero ang dapat makita po natin dito mga kapatid ay yung ating mga kapahinaang yun ay ating ipakita na kung saan na yun ay lahat. Tinubos yun natin Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay niredeem sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Sabi nga po dito sa 19, binanggit ng ating kapatid, ngayon nalalaman natin na sa anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Ayan. Alalahanin po natin na kung saan ay tayo po ay merong dakilang hukom na mahaharapin natin. Haharap tayo sa takdang panahon. Kaya nga po ito ay isang mabuting balita sa atin. Ito yung isang mabuting balita sa ating pinahayag ng ating salita na ating Panginoon na ipinaalala sa atin that one day we will sit in the judgment seat of Christ at ngayon pa lamang ay dapat na ayusin na po natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po kasi, walang sino man ang makakaligtas sa harapan ng ating Panginoon, mabutit masama, hayag man o lihim, ayan po ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, pinapaalalahanan na tayo ng ating
banal na kasulatan. At ito nga po yung isang mabuting balita sa atin. Sa ating ginagawa sa mundong ito ay meron tayong hukom na maghuhusga sa atin pagdating ng takdang panahon. Kaya dahil ito nga po yung katungkulan na kapunsay natin, sundin ang kanyang mga utos. At dahil po tayo ay merong isang Diyos na dakilang hukom pagharap natin sa Kanya. So ayun, yun lang po ang aking maisishare ngayong oras na ito. Tayo po ay sa pala ng tayo makasalanan. Andun nga po yung grace ng ating Panginoon. Mahal niya tayo sa pamagitan ng pagpapakita na binigay niya yung kanyang buktong na anak ko si Kristo Jesus. Ang gagawin lang po natin ay tayo po ay manampalataya, manalig, magtiwala sa kanyang ginawa, sinubos tayo sa kasalanan, at yung palagi natin paghandaan na merong isang hukom na manghuhusga sa atin pagdating ng panahon yun at tunay na yun po ay magaganap at magaganap. Yung salvation na ito yun, na-enjoy natin ngayon, i-work out po natin habang tayo andito pambuhay pa dahil pagbalik ng ating Panginoon o pagharap natin sa Kanya, sa inyo nakilang hukom, nahuhusga sa lahat ng ating ginawa. Hayag man ang lihim, ating mga sinalita, sinabi, hahusgahan po tayo. Kaya po, purihin po ating Panginoon sa ating mga pagninilay ngayong umaga. Salamat sa ating nagbigay mensahe. At God bless sa bawat isa po. Thank you, Ma'am Annalyn. Back to you.